Hello guys, welcome sa ating isa na namang video. So today ay mag-assemble tayo ng isang battery pack. Gagamitin po pala natin ito sa ating Wi-Fi backup power supply. Ang gagamitin po pala natin ay 18650 lithium-ion battery. Ang 18650 lithium-ion battery ay mayroong maximum voltage na 4.2 volts bawat cell. So kailangan po natin mag-series ng 3 perasong lithium-ion battery cells para makuha natin yung 12 volts output. At kailangan din natin mag-parallel ng 18650 cells kung kailangan natin ng additional capacity. At dahil flathead sa 18650, kailangan natin ng spot weld or soldering kung siya ay pagdudugtungin. Ganito ang magiging connection niya guys. Kailangan natin mag-series ng 3 perasong 18650 para makuha natin yung 12 volts output. Ganito na ang magiging connection guys pag nag-combine na tayo ng series at parallel connection. Inilagay ko na rin pala guys yung diagram ng BMS na gagamitin natin. At ganitong arrangement pala guys ang gagawin natin para magkasya dun sa enclosure natin. At ito na pala guys yung pinaka final na connection na gagamitin natin. So nakalagay na rin dyan yung diagram kung paano natin i-connect yung ating BMS. So guys, pwede nyo palang i-screenshot yung diagram natin kung kailangan nyo ng reference. Ito na din yung basic materials na kailangan natin para makapagbuo ng isang battery pack. Kailangan din pala natin guys ng basic tools pag mag-assemble tayo ng isang battery pack. So guys, simulan na natin. Ang positive pala guys ng ating cell ay yung may parang button sa ibabaw at meron namang indentation ring sa gilid. Samantalang yung ating negative side ay plain lamang. Pagsasama-samahin lang natin ang 4 na cells na pare-parehas ang orientation, ang positive ay nasa ibabaw. At hindi na pala tayo nag-top balance guys kasi same naman yung kanilang voltages. At susunod naman guys, tatabihan naman natin siya ng 4 na perasong cells ulit na negative naman ang nasa ibabaw. At ang huli guys ay 4 na cells na positive ulit ang nasa ibabaw. So ayan guys, tapos na ang ating arrangement. Lalagyan na natin siya ng battery holder at pwede na siyang spot weld. Pwede nyo pala guys tingnan yung diagram natin kanina para masundan nyo yung ginagawa natin. Okay guys, start na tayo mag-spot weld. Unahin muna nating i-connect yung unang 4 na positive terminal. At sa kabilang side naman guys, pagsasama-samahin naman natin lahat ng negative terminal. Kung mapapansin nyo guys, naglagay tayo ng excess tab. Ito ay magiging abang natin para sa connection mamaya ng BMS. Ang susunod na step guys ay pagsasama-samahin na natin lahat ng mga natitirang terminals. Guys, pwede nyong balikan yung diagram natin kanina kung medyo nalilito kayo. So ayan guys, buo na natin yung isang side. So lilipat na naman tayo sa kabilang side. So the same process din lang ito guys. Pagsasama-samahin din lang natin yung mga natitirang terminal. So ayan guys, nabuo na natin. Kailangan na nating mag voltage check para ma-confirm natin na tama ang ating connection.
Meron tayong total voltage na 10.36 volts kasi hindi pa fully charged yung battery pack natin. Pag ito ay fully charged na, ito ay papalo dapat ng 12.6 volts. So okay naman yung connection ng battery pack natin guys. Kaya start na natin i-connect yung kanyang BMS. Kung mapapansin nyo guys, naglagay ako ng label sa battery pack para hindi tayo magkamali pag connect natin ng BMS. Siguraduhin natin guys na tama ang ating connection kasi ang BMS natin ay madaling masira lalo na pag reverse polarity. Okay guys, start na tayo sa soldering. Guys, pwede nyong balikan yung diagram natin kanina kung paano mag-connect ng BMS. Guys, nakalimutan pala natin maglagay ng solder tab kanina, kaya ganito na lang yung gagawin natin para ma-connect natin sa battery pack. So guys, okay na yung connection ng ating BMS. So kailangan na natin mag-voltage check para ma-confirm natin kung tama yung ating ginawa. Okay guys, so tama naman yung output natin. Ngayon guys, mag-connect naman tayo ng charging at output jack. At ngayon guys, subukan naman natin mag-connect ng isang Wi-Fi router. Ayos guys, kaya niya naman paganahin yung ating Wi-Fi router. Ngayon guys, subukan naman natin lagyan ng DC charger yung ating battery pack. Okay guys, so meron namang charging voltage na pumapasok sa kanya. Makikita nyo naman yung difference guys pag tinanggal natin yung charging voltage nya. Guys, subukan din natin dito sa isa pa nating Wi-Fi router. So okay guys, gumagana din yung isang Wi-Fi router natin. Ito pala yung gagamitin nating enclosure guys. So naglagay na rin ako dyan ng switches, voltmeter with USB port at DC jack para plug and play na lang siya guys pag gagamitin natin siya. Ito rin pala yung wiring connection natin guys para meron kayong reference. Double check natin ulit guys kung tama yung gawa natin. At i-test natin ulit guys bago natin ilagay yung kanyang cover. Ayun guys, so far okay naman siya. At yan ulit yung wiring connection natin guys. So ayan guys, nabuo na yung ating project. So nagsimula tayo sa battery pack hanggang sa natapos natin ngayon. Meron na tayong battery backup power supply for Wi-Fi. At kung kayo po ay umabot sa part ng video na ito, ay gusto ko po magpasalamat sa inyo at sana ay meron po ako sa inyong na-share na konting kaalaman.
Kung meron po kayong questions or suggestion ay pwede po kayong mag-comment. Huwag nyo rin pong kakalimutan mag-like, share and subscribe kung nagustuhan nyo po ang ating video. Maraming salamat po.